Hello, magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon ay may ipapakita na naman ako sa inyo na video. Sorry pala sa hindi ako nakapag-upload ng video kasi busy tayo sa nakaraang araw. Ngayon ay wala din akong magagamit na kasi may nakakuha na sa ating gamit. Shout out po sa nakabili sa ating gamit, taga Bicol, at nandyan siya ngayon sa Quezon City, Mr. Rafael. So shout out sa iyo dyan. At ngayon may ipapakita ako sa inyo na bagong gamit na nagawa ko. Ito ay napaka-accurate din. Ito ay isang electronics na locator. Hindi ito manual kundi electronics. Ito mga kasayantes. Ayan mga kasayantes, ito ang ating lagayan ng bala. Ito pala ang electronics na gawa ko ay lagyan mo lang ng bala, pero electronics din ito mga kasayantes kasi konektado ito dyan sa loob mga kasayantes. At ang nito, mabuti nito kasi solar na siya. Kahit matagal tayo sa walang kuryente, pag may detect tayo, dinidetect, pwede nating hindi na tayo mag-charge kasi solar na siya. Mag-charge na siya sa araw lang. So ito ang nakapakabuti na locator ito mga kasayantes. Ayan, may siya, may para mas malakas ang kanyang sagap mga kasayantes. Ayan mga kasayantes. Ayan, yun nyo. Okay, tapos dito tayo ilagay natin ang bala. Tapos ito ang ating takip. Yan lang. Yan lang mga kasayantes. Okay, diyan natin ilagay yung ating ibabala. Tapos bakit ba nasabi ko ito na electronics? Kasi dito tayo mag-switch on. Ito magla-lights. Yan. Ayan mga kasayantes, may ilaw na siya. Hindi ito yung may tunog. Ito ay aking lang ginawa ng DIY na electronics mga kasayantes. Pero kahit DIY lang ito, napaka-accurate din ito mga kasayantes. Yan. Wala, hindi ko pa ilagay yung antenna. Ito pala ang antenna niya mga kasayantes. Ayan. Okay, tapos ganyan mo lang. Okay, yan mga kasayantes. Maingay sa amin ngayon kasi may party sa kapitbahay namin. May party sa kanila.
Yan mga ka-scientist. Yan, ilagay ko na. Yan, tapos hilahin lang ito. Yan, para yan mga ka-scientist. Okay. Yan. Ito matagal ito, mga ka-scientist. Matagal itong maglubat. Kasi ang lights na kumukuha ng battery, ito lang mga ka-scientist. Tinanggal ko na yung mga lights nito. Ito na lang ang nagpa-function sa kanya. Itong lights na yan, ayan. Yung lights na yan. Para ang battery mas mahina lang yung kuha niya. So yan. Okay mga ka-scientist. Tapos ito din ang ating hawakan. Sana yun. Ito mga ka-scientist, ang ating hawakan. Wala pa dito mga ka-scientist. Sana yun. Ito. Okay. Ayan. Katulad din ng yung una kong yung manual locator. Same lang ng sila, pero yan kasi ganito ang aking ginawa kasi mas mainam ito kasi mas madaling tanggalin. Hindi na tayo magtatanggal ng ng bearing. Ayan mga ka-scientist. Okay. Ayan. Hindi masyadong umiilaw. Ayan, kita nyo. Hindi nyo makita ang ilaw kasi hindi malakas. Inadjustan ko yung ilaw nya. Linagyan ko ng capacitor para mahina lang yung ilaw nya at maraming massive na battery. Ayan. Okay. Ayan mga ka-scientist. Ayan. Okay. Ngayon ating subukan mga ka-scientist. Ito ay pala ito, galing sa flashlight mga ka-scientist. Okay. Ngayon ating subukan mga ka-scientist kung accurate ba talaga. Okay. Ngayon hindi pa natin lagyan ng bala. Muna natin yung gold, muna natin ang ating ilalagay. Yan, itong sing-sing. Okay, ibalagay natin ito mga ka-scientist dito. Ayan, nandun. Tapos hindi muna natin siya bakit nasabi ko, kasi kahit walang bala ay gagana rin siya, maglulocate siya mga ka-scientist. Ayan, tingnan nyo. Explain ko lang mga ka-scientist, pag electronics ang mahina ang kanyang hatak pero accurate ang kanyang hatak, kasi hindi ito gumagamit ng ating pulso. Ito ay gumagamit ng positive at saka negative. Ito mga ka-scientist, or frequency ng sarili niyang gumagalaw. Okay, ayan.
Ah, okay mga ka-scientist. Dito natin ano, ayan. Okay mga ka-scientist. Mahina siya, gumagalaw, hindi katulad nung manual ay madali siyang gumagalaw. Pero ano mga ka-scientist, kapag manual ang na locator ang gamit natin, ay kapag hindi ka marunong gumamit din, ay maraming masasagap mga ka-scientist. Maraming masasagap na ibang klase ng bato ang pag hindi ka marunong humawak. At saka may ano ako sa inyo napakita sa video na kailangan may ano tayo, yung naimbento ko na gamit mga ka-scientist. Ngayon kasi nakuha ko na yung ano manual na pagganahin kung na dapat na kung anong ibabala mo, yun din ang kanya ang i-locate. So ngayon ito na naman ang aking ginawa, yung ano, yung electronics na gamit mga ka-scientist. Ayan. Okay. Ayan. Tingnan nyo mga ka-scientist. Kahit walang bala pa yan mga ka-scientist. Okay. Ayan. Ating ano, kunin natin. Ayan, dyan natin ilagay. Tapos ating lagay sa gitna. Ang ikot niya mga ka-scientist ay mahina din ang ikot niya. Ayan. Hindi masyadong malakas. Hindi katulad ng electronics manual. Ayan. Ayan. Mabigat kasi ito mga ka-scientist, kaya ang ikot niya pa-stop kasi mabigat siya. Mabigat ito kumpara nung manual kasi yung ibang manual, yung ginawa ko na manual ano lang, hindi masyadong mabigat kaya malakas ang ikot niya. Ito kasi siya lang mismo ang nag-iikot, hindi yung gamit ang ating ano pulso mga ka-scientist. Ayan. 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 Okay. Ayan. Mahina ang kanyang ikot. At least ayan. Hindi na siya mikot. Ayan. Ito sa kabila. Okay. Ayan. Ayan mga ka-scientist. Okay. Ayan na. Ilaw pa rin yan. Okay. Ngayon ito ating ilagay mga ka-scientist. Ito. Yan. Diyan. Yan ang ating ilocate. Tapos balahan natin mga ka-scientist. Okay. Wait a minute.
Yan. Okay. Ayan. Dito natin ilagay. Balahan natin. Ayan, binalahan ko na mga scientist. Nandiyan na sa loob. Ayan. Mas accurate siya pag may nilagay tayong ano, bala mga ka-scientist. Mas madali, mas ang hatak niya. Ayan. Okay. Ayan, isang ilagay natin sa gitna. Ayan. Ayan. Okay. Ayan mga ka-scientist. Tapos ano natin? Ayan. Ano pa, stop ang kanyang ikot kasi mabigat kasi ito. Mabigat. Pero ano mga ka-scientist, mas mainam ito kasi kapag malakas ang hangin, hindi ito madaling ihipan ng hangin na madala siya ng pag-ikot niya ng hangin. So, ngayon mga ka-scientist, may ano tayo dito, may mga bato na decoy na posibleng madidikoy tayo nito. Itong mga bato na to mga ka-scientist. May karbonado din tayo mga ka-scientist. Ito. Ayan. May karbonado tayo. Tapos ilagay natin dito sa kabila. Ayan. Okay. Yan. Kung saan ba siya mag-locate, dyan ba sa karbonado or doon ba sa niya. Okay. Yun, baliwala talaga niya ang mga bato na yan. Yan, ikoy. Okay, dyan. Ayan, baliwala talaga niya mga ka-scientist. Kahit dito tayo. Ayan, dun talaga siya magtuturo. Ayan. Ang kanyang hatak, mahina siya, pero accurate talaga mga ka-scientist. Itong ating electronics na ginawa. Ayan. Okay, yan. Okay, mga ka-scientist. Yan ang ating bagong nagawa na locator. Ito. Yan mga ka-scientist. Ito, kasi yung ating nagawa na locator ay may kasi yung swerte ang nakakuha yun noon mga ka-scientist, kasi yun ang una kong nagawa na locator na manual na napaka-accurate yun mga ka-scientist. So at sana ay magamit ni Mr. Rafael sa kanyang mga area. Nag-chat din kami kasi busy pa siya mga ka-scientist. Diyan sa ngayon sa Quezon City. May siya ginagawa. Busy pa siya mga ka-scientist, hindi pa siya naka-explore sa kanyang mga area. So ang pala niya, yung maliit na yung inilagay sa area na kung saan ang item ay doon ituturo sa tamang pinaglagyan yung niya nabili mga ka-scientist. So for now, dito lang muna ang ating
pagbibideo. At saka shoutout sa lahat ng aking mga subscriber. At ano pala mga ka-scientist, maraming sa ating nung video na itinuro ko nung sa papel na drawing ko. Maraming nagko-comment doon. Hindi nila alam mga ka-scientist na ang aking ang aking pagtuturo ay sa gamit na may mga locator or ano bang mga gamit, dowsing rod or any kind of locator na kapag may gold na ganun na 30 feet na lalim ay pag may gamit ka hindi talaga magpo-point talaga doon sa pinaglagyan. Yun ang punto ko mga ka-scientist. So ang iba hindi nila naunawaan. Maraming nagchat-chat, nag-message sa YouTube channel sa video na yun sa akin. Bahala sila, basta alam ko ang aking ginagawa mga scientist. So thank you for watching sa lahat ng makapanood nito, God bless sa lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan.